Noong 1984, isang batang lalaki na nagngangalang Richard Jr., o Rick, ay nasa isang eksibisyon ng baril kasama ang kanyang ama. Sa murang edad, napilitan si Rick na huminto sa pag-aaral dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya. Iniwan ng kanyang ina ang pamilya, at hindi maiwasan ng kanyang ama na alagaan siya at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Don ng mag-isa. Si Rick ay napakalapit sa kanyang ama, si Richard Wershay. Sa eksibisyong ito, siya at ang kanyang ama, na isang nagbebenta ng armas, ay bumili ng dalawang AK-47 rifles na gawa sa Egypt at isang pistol sa halagang $1,500. Noong panahong iyon, kilala ang Detroit bilang isang lungsod na puno ng karahasan at droga. Gayunpaman, nanatiling optimistiko si Richard at sinabing gagaling ang lungsod na ito. Siya ay magtatrabaho ng husto at gagawin ang lahat ng kailangan upang maghanap buhay, at kapag siya ay may sapat na pera, gusto niyang magtayo ng isang DVD rental shop upang suportahan ang kanyang pamilya nang hindi na kailangang bumili at magbenta ng mga armas, lalo na ang pakikitungo sa droga. Pag-uwi nila, nakita ni Richard ang kotse ng nobyo ni Don na nakaparada sa harap ng bakuran. Nainis siya dahil naging bad influence ang lalaki sa kanyang anak kaya agad niyang kinuha ang bagong bili niyang AK-47 at itinaboy ang lalaki. Pinagalitan din niya si Don. Nang marinig ito, sinigawan siya ni Don at sinabing siya na ang pinakamasamang ama sa mundo. Pagkatapos noon, pumunta si Richard sa basement para gumawa ng silencer upang ilagay sa mga rifle. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rick na maaaring maging doble ang presyo ng baril dahil sa silencer. Nang gabing iyon, si Rick, na natutulog, ay ginigising ni Don. Tila, gusto niyang umalis kasama ang kanyang kasintahan. Bago siya umalis, binigyan niya si Rick ng numero ng telepono para matawagan niya ito kung kailangan niya ng tulong. Sa totoo lang, ayaw ni Rick na umalis siya at hinikayat siyang huwag umalis pero in love si Don sa boyfriend niya, kaya lahat ng sinabi ni Rick ay tuluyang binaliwala. Pagkatapos niyang magpaalam ay tahimik siyang umalis, ngunit hindi niya napansin na nagising ang kanyang ama at nakita siyang umalis mula sa bintana. Kinabukasan, pumunta si Rick para ibenta ang mga armas ng kanyang ama sa ilang gangster. Kasabay nito, ang dalawang ahente ng FBI na nagngangalang Snyder at Bird ay nagmamanman sa lugar. Agad namang inalok ni Rick ang kanyang baril sa mga pinuno ng gangster na sina Johnny at Leo. Noong una, medyo nag-iingat sila sa presensya ni Rick dahil puti siya, dahil noong nakaraan, karamihan sa mga puti ay napaka-racist. Ngunit nang malaman na siya ay anak ni Richard, niyaya nila si Rick na ipakita ang mga armas na kanyang ibebenta. Bukod sa pagbebenta ng mga rifle, inalok din niya ang silencer. Nang makita ang silencer, binili ito nina Johnny at Leo sa halagang $100. Pagkatapos ay ipinakilala si Rick kay Bo, ang treasurer ng gang. Niyaya niya si Rick na magsama-sama sa gabi. Pumunta si Rick sa club kasama si Bo. Doon, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Kathy, na pamangkin pala ng mayor at nobya ni Johnny. Tila, ang pakikipagrelasyon sa pagitan ng mga anak ng opisyal at mga gangster ay isang pangkaraniwang bagay sa Detroit, lalo na kung ang mga gangster ay patuloy na nanunuhol sa mga opisyal. Sa lugar na iyon, inanyayahan ni Bo si Rick na magsaya. Kinaumagahan, pumunta sina Bird at Snyder sa bahay ni Richard para kumuha ng impormasyon tungkol sa kanilang target na sina Johnny at Leo, ngunit tumanggi si Richard na magbigay ng impormasyon at sinabing wala siyang alam tungkol sa kanila. Hindi nakakuha ng magandang sagot, tinawagan ng dalawang ahente si Rick at agad siyang tinanong. Pagkatapos ay nagpakita sila ng mga larawan ng ilang tao, kabilang si Johnny, ngunit ayaw sabihin ni Rick ang totoo. Sa huli, pinaalis ni Richard ang mga ahente. Lumipas ang mga araw. Si Rick, na nakikipaglaro kasama si Bo at ang kanyang mga kaibigan, ay para ng mga kriminal. Naglakas loob pa siyang gumamit ng baril kahit na ginamit lang niya ito sa pagpatay ng mga daga. Noong gabing iyon, nakakita si Rick ng isang manika sa tambak ng basura, ngunit dahil nasa maayos pa itong kondisyon, dinala niya ito at balak niyang iregalo kay Don. Sa kanyang pag-uwi ay nilapitan siya ni Bird at Snyder, na biglang sinabi sa kanya na sumakay sa kotse. Nasa sasakyan din ang isa pang ahente. Pinakiusapan nila si Rick na maging impormante nila dahil malapit siya sa grupo ni Johnny. Noong una, tumanggi si Rick, ngunit alam niya na kapag tumanggi siya, tiyak na huhulihin ng FBI ang kanyang ama. Matapos tanggapin ang trabaho, inutusan nila si Rick na bumili ng ilang droga at babayaran nila si Rick.
Pagkatapos ay gagamitin ng FBI ang mga droga bilang ebidensya ng krimen para arestuhin si Johnny. Pagka-uwi, itinago ni Rick ang pera sa isang shoebox para hindi malaman ng kanyang ama. Kinabukasan, dinala ni Johnny si Rick para maghanap ng damit na isusuot sa kanyang kasal. Sa sandaling iyon, pinayuhan ni Johnny si Rick na alagaan ng mabuti si Bo dahil isa siyang mahalagang asset sa kanyang gang. Nang marinig ito, sinabi ni Rick na matalik niyang kaibigan si Bo at hinding-hindi niya ito ilalagay sa panganib. Bago dumalo sa kasal ni Johnny, naghanda si Rick at isinuot niya ang damit na binili niya kanina, at nag-alok si Richard na samahan siya doon. Pero naramdaman ni Rick na hindi na siya kailangang samahan. Dahil sa malakas na musika at maraming inumin, mukhang enjoy si Rick sa party. Sa sandaling iyon, inilibot siya ni Boo habang ipinakilala ang mga mahahalagang bisita. Bukod pa riyan, unang beses din niyang nakausap si Kathy, at medyo kinabahan siya lalo na tinulungan siya nito na ayusin ang kanyang suot na damit. Habang pauwi kasama ang kanyang mga kaibigan, nakilala ni Rick ang dati niyang crush na si Brenda. Dahil may nararamdaman pa rin siya rito, inimbitahan niya ang dalaga para manood ng pelikula sa drive-in cinema. Habang nanonood ng pelikula, inamin ni Rick kay Brenda na lagi niya siyang hinahangaan, at sa huli, muling namulaklak ang matagal na nilang nararamdaman. Kinabukasan, muling nakipagkita si Rick sa mga ahente ng FBI. Sinabi nila sa kanya na ibenta ang mga droga para makalapit siya sa mga nagbebenta, at gaya ng dati, bibigyan siya ng FBI ng pera. Agad namang tinanggap ni Rick ang utos. Habang nakikilala ang nagluluto ng droga, si Rick ay nagukay din ng impormasyon ng palihim. Matapos may handa ang mga gamot, agad nila itong ibinenta sa mga lansangan. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbebenta si Richard ng mga baril sa isang babae na nangangailangan ng isang bagay upang maprotektahan ang kanyang sarili. Sa panahon ng negosasyon, nakita niya si Rick sa isang kotse kasama ang mga ahente ng FBI. Agad siyang umuwi at pumasok sa kwarto ni Rick. Pagkatapos ay hinalugog niya ng mabuti ang silid, at sa huli, nakita niya ang isang shoebox na puno ng pera. Pagkatapos noon, hinintay niyang makauwi si Rick sa harap ng bahay na bitbit ang shoebox. Pag-uwi ni Rick, tinanong agad ni Richard kung ano ang relasyon niya sa mga ahente ng FBI, at dahil ayaw sumagot ni Rick, napilitan si Richard na turuan siya ng leksyon. Nang gabing iyon, nagpasya si Rick na makipagkita sa kanyang kapatid sa isang restaurant. Nang makitang lumalala ang kalagayan ni Don dahil sa kanyang pagkalulong sa droga. Pinauwi niya ito at sinabing nami-miss na niya ito, ngunit tumanggi si Don, dahil alam niyang pagagalitan siya ng kanyang ama. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nakita ni Rick na may nagnakaw sa kanyang sasakyan. Agad siyang lumabas at sinubukang pigilan ang magnanakaw. Sa kasamaang palad, pinaputok ni Don ang kanyang baril, at narinig ito ng mga lokal na pulis. Dahil dito, pareho silang naaresto. Sa kabutihang palad, dumating ang mga ahente ng FBI at hinayaan silang umalis kahit na sila ay kinasuhan ng pagtangkang pagpatay at pagkakaroon ng ilegal na armas. Siniguro ng mga ahente na aalisin ang lahat ng kaso na isinampa sa kanila para hindi na sila matakot na makulong. Pagbalik ni Rick mula sa police station ay pinagalitan siya ng kanyang lolo dahil sa kanya pala ang ninakaw na sasakyan. Sinabihan siya ng kanyang lolo na mag-ingat. Nagkaroon si Richard ng oras para pag-usapan si Don, na hindi pa umuwi. Nakonsensya siya sa kanya ngunit hindi niya alam kung paano aayusin ang sitwasyon. Nang gabing iyon, pumunta si Rick sa headquarters ni Johnny para tumambay. Pagdating pa lang niya, binalaan siya ni Johnny na huwag ipasok si Boo sa kanyang negosyo sa droga dahil kapag nahuli siya ng mga pulis mas mabigat ang parusa sa kanya. Ang pulisya ng Amerika ay napaka-racist pa rin sa mga itim na tao, at madalas silang nagbibigay ng hindi makatwirang mga parusa. Pagkatapos noon, binisita ni na Johnny at Leo ang isang taong may utang sa kanila at ilang buwan nang may atraso. Sinabi ng lalaki na hindi pa siya makakabayad ngunit nangako na babayaran sila sa Las Vegas. Nangako pa siyang bibilhan ng tiket si Johnny para manood ng boxing mamaya. Di nagtagal, si Rick ay inanyayahan ni Johnny na sumama sa kanya sa Las Vegas kung saan siya ay nagparty at nagsusugal habang ninanamnim ang mga luho na hindi pa niya naranasan noon. Ngunit nang papasok na sila sa boxing area para manood ng laban, ang kanilang mga tiket ay kinuha ng isang grupo ng mga gangster. Ayaw ni Johnny na magkaroon ng gulo, kaya sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili. Para aliwin ang sarili, inimbitahan ni Johnny si Rick na dumalo sa isang party na ginanap ng kanyang business partner.
Sinamantala ni Rick ang sandaling ito para makilala ang kasamahan ni Johnny. Sa kalagitnaan ng party ay nakasalubong muli ni Johnny ang gangster na nagnakaw ng kanyang tiket, at sa pagkakataong ito ay hindi na talaga niya napigilan ang galit dahil patuloy siyang sinisiraan ng lalaki ng walang dahilan. Kaya, kumuha siya ng isang bote at sinapak niya ito sa ulo ng gangster. Noong gabi ring iyon, iniwan ng lalaking may utang kay Johnny ang kanyang dalawang pamangkin sa bahay. Pagkaalis niya, isang grupo ng mga tao ang dumating sa kanyang bahay at agad na pinaulanan ng bala ang bahay. Kinabukasan, na-broadcast sa buong bansa ang insidente. Isa pala sa mga bata ang nasawi sa insidente. Nang makita ang kalunos-lunos na balitang ito, napagtanto ni Rick na ang mundo ng mga kriminal ay isang bilog na maaaring makapinsala sa mga inosenteng tao. Sa pag-aalala at takot, agad na naghanap ng baril si Rick sa basement ng kanyang ama kung sakali, dahil maya-maya ay tiyak na malaking panganib din ang haharapin niya. Nang makita iyon, pinayuhan ni Richard ang kanyang anak na lumayo sa mundo ng mga kriminal at bumalik sa paaralan, ngunit si Rick ay nahulog na sa madilim na mundo at hindi na maaaring bumalik. Medyo nagalit si Richard lalo na nang makita ang anak na nakasuot ng Jewish necklace. Akala niya ay nagbago na ng relihiyon ang kanyang anak, ngunit bilang ama, hindi niya pwedeng pilitin ang kanyang anak, at sa huli, pinili niyang gawin ang gusto niya. Bumisita si Rick sa punong tanggapan ni Johnny. Sa sandaling iyon, mukhang galit na galit at nagpanik si Johnny dahil ang pamamaril kagabi ay maaaring ang mga itim na tao ang sisihin ng pulisya, kahit na hindi naman sila ang tunay na gumawa. Kung tutuusin, nakipagkasundo nga si Johnny sa mga opisyal ng gobyerno para hindi sila puntiryahin ng mga pulis. Sinabihan ni Johnny ang lahat ng kanyang nasasakupan na itikom ang kanilang mga bibig at huwag magsagawa ng mga ilegal na gawain. Simula noon, iniwasan na ni Rick ang mga ahente ng FBI at ang gang ni Johnny. Nadama niya ang isang dilema sa pagitan ng pagtatanggol kay Johnny at sa kanyang gang o pagiging nasa panig ng FBI. Samantala, nagpasya si Richard na itapon ang kanyang mga armas upang hindi siya paghinalaan ng mga pulis, alam na may pagkakataon na ang killer ay bumili ng armas mula sa kanya. Maya-maya, lumapit sa kanya si Rick na may dalang pancake na ginawa ng kanyang lolo. Sa isang malabong ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Rick sa kanyang ama na gusto niyang bumalik sa paaralan. Nang marinig ito, gumagaan ang pakiramdam ni Richard. Pagkaraan ng ilang sandali, isa sa mga tauhan ni Johnny ang bumisita sa bahay ni Rick, at bilang isang mabuting kaibigan, pinainom siya ni Rick. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit ang tauhan ni Johnny at bigla siyang binaril sa tiyan. Buti na lang at nailigtas si Rick. Sa ospital, mukhang labis na nag-aalala si Richard at patuloy na nagmumura na papatayin niya ang bumaril sa kanyang anak nang walang awa. Maliban kay Richard, dumating din ang mga ahente ng FBI para bantayan ang kwarto para hindi makapasok ang mga kahina-hinalang tao. Sinabi rin nila kay Richard na ang pangunahing sospek ay mga tauhan ni Johnny. Hindi nagtagal, nagmamadaling dumating si Don sa ospital at hindi may tago ang kanyang pag-aalala. Nang ang mga ahente ng FBI ay nakatuon sa pagbabantay kay Rick, determinado si Richard na tapusin ang taong naglakas loob na bumaril kay Rick. Hinintay niya ang mga tauhan ni Johnny pero sa hindi malaman na dahilan, nang magpakita sila, biglang nanginginig ang mga kamay ni Richard at lumuluha ang kanyang mga mata. Sa huli, nabigo siyang makapaghiganti. Long story short, sa wakas ay nagising si Rick pagkatapos ng operasyon. Nakaramdam ng pag-aalala si Don sa kanya, na ang buhay ay napapaligiran ng mga mapanganib na tao, kahit na siya ay napakabata pa. Kinaumagahan, bumisita si Snyder. Pinakalma niya si Rick sa pagsasabing hahanapin niya at ng iba pang ahente ng FBI si Johnny at ang buong gang nito, kasama na ang taong bumaril sa kanya. Ngunit hiniling niya kay Rick na huwag maglabas ng impormasyon tungkol sa pag-aresto upang siya at ang kanyang pamilya ay ligtas mula sa mga banta. Pagkatapos ng pagbisita, pinakilos ni Snyder ang kanyang mga tropa upang arestuhin si Johnny at lahat ng miyembro ng kanyang gang. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang gumaling si Rick at pinayagang umuwi. Sa kasamaang palad, hindi pa nakakapag-aral si Rick dahil pinili niya ang kaligtasan ng ibang mga estudyante, dahil tiyak na siya ang puntiryahin ng mga gangster lalo na ang mga katrabaho ni Johnny. Nang maglaon, isang bata ang bumisita sa bahay ni Rick at sinabi sa kanya ang kamanghamanghang balita na ipinanganak ni Brenda ang kanyang anak. Naalala agad ni Rick ang huling pagkikita nila ni Brenda at nagkaroon sila ng bakbakan. Hindi sinabi sa kanya ni Brenda ang tungkol sa kanyang pagbubuntis.
Laking gulat ng kanyang ama nang marinig niya ang balita. Gayunpaman, bilang isang responsableng lalaki, nagpasya si Rick at ang kanyang ama na bisitahin si Brenda at ang kanyang anak. Binuhat ni Rick ang sanggol habang si Richard ay mukhang masigasig sa pagtuturo kay Rick kung paano hawakan ng maayos ang isang sanggol. Nakalulungkot, hindi maalagaan ni Rick ang sanggol dahil hindi pa siya ligtas sa mga banta. Sinubukan ni Richard na aliwin si Rick, na tila hindi pa rin sigurado at hindi alam kung paano maging isang ama. Hindi rin ine-expect noon ni Richard na magkaroon siya ng dalawang anak. Noong una, siya at ang kanyang asawa ay walang intensyon na magkaanak dahil sa kanilang mahihirap na kalagayan sa ekonomiya. Ngunit nang sila ay isilang, mas naging makulay ang buhay ni Richard, at mula noon, nagpasya siyang palakihin sila kahit na may iba't ibang balakid na dumarating sa kanya. Sa pag-uwi, iminungkahi ni Rick sa kanyang ama na bumalik sa pagbebenta ng droga. Sa kanilang kalagayan ngayon, kailangan nila ng dagdag na pera para mapalaki ang sanggol. Ngunit mariing tumanggi si Richard at nais niyang kumita lamang sa legal na paraan, kahit na alam niya sa sarili niya na ang tanging paraan upang makakuha ng sapat na pera ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng droga. Habang sila ay nagtatalo, naging emosyonal si Richard at hindi niya nakontrol ang kanyang sasakyan. Buti na lang at naihinto niya ang sasakyan. Pagkatapos ng bumaba sila sa sasakyan, nagsimulang umiyak si Rick, at sa huling pagkakataon, hinikayat niya ang kanyang ama na tulungan siyang magbenta ng droga para sa kapakanan ng kanyang maliit na sanggol. Matapos sumang-ayon ang kanyang ama, ginamit ni Rick ang kanyang mga koneksyon sa mga dating kasamahan ni Johnny upang makuha ang mga gamot, at sa puhunan mula sa taong iyon, bumalik si Rick sa pagbebenta ng droga sa mga lansangan. Dahil naaresto si Johnny at ang iba pang mga dealer, si Rick ay ganap na walang kompetisyon. Ang pera mula sa pagbebenta ng droga ay ginamit niya sa pagbili ng mga bagay na kailangan ni Brenda at sa kanilang anak. Isang gabi, pumunta sina Rick at Richard sa isang boarding house para sunduin si Don. Ang boarding house na ito ay isang lugar kung saan nakatira ang mga adik. Pagdating nila sa kwarto ni Don, sobra silang nag-alala sa kalagayan niya. Hinikayat siya ni Rick na umuwi, ngunit tumanggi siya dahil galit pa rin siya sa kanyang ama. Ipinangako ni Rick sa kanya na nagbago na ang kanilang ama at hindi na siya sasaktan, ngunit sa halip ay napahiyaw siya nang makita si Richard. Pagdating nila sa bahay, ikinulong nila si Don para mawala ang pagkalulong niya sa droga. Wala talagang puso si Richard na ikulong ang kanyang anak ng ganoon, ngunit ito lang ang tanging paraan para gumaling ito. Habang lumilipid ang panahon, bumuti si Don, at gumagaan ang pakiramdam ni Richard nang makitang bumalik sa normal ang kanyang anak. Makalipas ang isang taon, matagumpay na naitayo ang DVD rental shop na pinangarap ni Richard. Nagdiwang siya kasama ang kanyang pamilya, at sa pagkakataong ito, ganap nang gumaling si Don sa droga. Maya-maya, nakipagkita ulit si Rick kay Kathy. Nag-iisa ang babae matapos makulong ang kanyang asawa. Nakaramdam ng pag-aalala, hiniling ni Rick sa kanya na mag-usap sila. Sinabi sa kanya ni Kathy na si Johnny ay sinentensyahan ng pagkakakulong sa loob ng 20 taon. Nang marinig ito, nagkunwaring walang alam si Rick, kahit na siya ang nagpakulong kay Johnny. Nang gabing iyon, kapwa komportable sina Kathy at Rick, at natulog silang magkasama. Pag-uwi ni Rick ay nakita niya ang kanyang ama na nakatingin kay Don sa bahay ng kanyang lola. Siyempre, masaya siya dahil nagkasundo na ang kanyang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagal, dahil makalipas ang 2 buwan, sinalakay ng mga ahente ng FBI ang kanilang bahay at agad na inaresto si Rick sa mga kaso ng pagbebenta ng droga, na may kabuuang 8 kilo. At dahil menor de edad pa si Rick, inaresto rin nila si Richard bilang guardian niya. Dahil sa gulat, sinubukan ni Don na pigilan sila, ngunit wala na siyang magagawa kaya sumuko na lang siya sa sitwasyon. Pagkatapos noon, nakipagkita sina Rick at Richard kina Bird at Snyder. Nag-alok sila ng solusyon na maaaring ilayo si Rick sa kulungan, kinailangan nilang gawing impormante si Richard para mapabagsak ang tiwaling mayor. Walang ibang pagpipilian. Pumayag naman si Richard. Pagkatapos ay humingi siya ng nakasulat na kontrata sa pagitan nila, ngunit tumanggi si Snyder dahil magmumukha itong kahina-hinala sa proseso ng investigasyon. Nangako lang siya na hindi siya magtataksil at hiniling na magtiwala sa kanya. Kinabukasan, ginamit ni Rick si Cassie para arestuhin ang kanyang tiyuhin, na mayor ng Detroit. Hindi nagtagal, inaresto ng FBI ang mga makapangyarihang tao sa gobyerno na gumagawa ng mga ilegal at may kaugnayan sa mga nagbebenta ng droga.
Ngunit sa ilang kadahilanan, ang pangalan ni Rick ay nabanggit sa mga balita sa TV, kahit na ang FBI ay dapat na inilihim ang kanyang pangalan. Lumalabas na wala talagang pakialam ang FBI sa kapalaran ni Rick dahil sa korte, talagang napatunayang nagkasala si Rick at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong kahit na tumulong siya sa gobyerno. Nang marinig ang desisyon ng hukom, hindi ito tinanggap ng pamilya ni Rick. Sa huli, kinailangan ni Rick na makulong at may mga posas sa kanyang mga kamay at paa, sumailalim siya sa isang napakahigpit na pagsusuri. Pagkatapos noon, dinala siya ng mga gwardya sa kanyang selda habang sinasabi sa kanya na hindi niya matatawagan ang kanyang pamilya nang walang pahintulot mula sa warden. Sa kabilang banda, nakipagkita si Richard kina Snyder at Bird para hingin ang kanilang paliwanag, ngunit ang dalawang ahente ng FBI ay kumilos na parang walang alam. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Richard na siya ay niloko at pinagtaksilan ng dalawang FBI. Dinalaw ni Richard at Don si Rick habang dala ang baby ni Rick. Tinanong nila si Rick kung kumusta siya. Talagang bigo at nalungkot si Rick sa parusa na ibinigay ng hukuman sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na tiisin ang sakit, sa wakas ay hindi napigilan ni Rick ang kanyang mga luha, lalo na nang makita niya ang kanyang maliit na sanggol. Pagkatapos noon, sinabi ni Richard na magiging maayos ang lahat dahil ipaglalaban niya ang kalayaan ni Rick. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanyang sentensya sa pagkakulong ay maaari pa ring bawasan sa 6 na taon, ngunit si Rick ay nagpasakop sa kanyang sitwasyon dahil pagkatapos ng lahat, siya ay nagkamali. Mula noong pulong na iyon, namatay si Richard noong 2014, habang si Rick ay nagsilbi ng 27 taon sa bilangguan at pinalaya sa parol noong 2017. Naiulat na habang siya ay nasa bilangguan, mayroong ilang mga tangkang pagpatay na nagta-target sa kanya. Kahit noong 2016, may isang ex-hitman na nagsabing kinuha siya ng isang opisyal para patayin si Rick, ngunit nakaligtas siya at namuhay ng maayos. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.